Nako, palpak, sayang ang pera. Mitsubishi Triton, most common issue, yung naglilik yung rear shock. Yan ang pwede nating dahilan para makapag-lift tayo. Dahil ang boring ng stock, mga kalisto. Yung murang basic setup lang, kaya panoorin hanggang dulo. Pero ito, naglalaro. May ilaw na tayo. Okay. Sakto? Ayan, ikabit na po yung front shock, all goods na. So, ikabit na rin yung wheel spacer. So, sa likuran naman tayo. Yun pala ang purpose ng add a lift, papalamanan lang sa gitna para umangat lalo, magiging 4 na. Pinalitan na rin ng U-bolt since mas makapal na yung mga patong-patong na molye. So ito na ngayon yung pinaka main shock sa likod. So ang payat lang pala, ang layo ng itsura ng shock sa harap sa panglikod. So ito na ngayon yung finished product sa panglikod. Ang dami palang parts na pinapalitan sa likod para makalift ka. Ayan po silang lahat. Ayan, U-bolt, tornilyo na mahaba, add a lift, and yung mismong shock. And yan na nga, ito yung before, then ito yung after. May pinagkaiba ba? So ito naman yung before, yung panglikod, and after, boom, yan, medyo tumaas nga talaga yung likuran. And yung harapan, ito yung before, and boom, yan na yung pangharap. Parang walang nangyari, di ba? Since nagalaw nga yung pag-ilalim, mga kalisto, ipapa-align daw, required daw na ipa-align para ma-check. Dito na lang tayo sa manual para mura. Pa-check na rin natin sa gasoline station para ma-lift at masilip natin yung pang-ilalim para safe bago natin i-trail. Ito na nga ang quick trail natin with the stock tires and 2-inch lift. At syempre hindi tayo makontento dyan. Kailangan naka-tires tayo dahil pag maputik hindi na tayo makakaahon. Lilipad tayo ngayon dun sa Dunlop supplier natin. Grabe naman, laki naman Dunlop na to. Napakalaki ng Dunlop. Isang store pa lang to, mga kaibigan. Gusto ko mas malaki ng 2-inch sa stock tire. Ang stock tire ng ating Triton ay 265/60 R18. Pag mas malaki ng overall radius ng 2-inch, it means dapat 265/70 R18 ang ipalit. At ito na nga yun, mga kalisto, yung Toyo tire. Kabila. Sir, dito sir. Oh, dyan yung susayad eh, no? Sayad oh. Sumayad. Oh, yan oh, sayad talaga. Oh. So ibalik muna natin yung stock and let's go home and try to solve it DIY sa ating Pwede ba garahe. i-try natin ulit? Ito, tinanggal ko to. Dito sumasayad eh. Ito, tinanggal ko to. Then, ito lang siya. Yan oh. Napakanipis lang pala to. Pwede nga itong i-bend eh, ng plais lang. Oh, ayan oh. Kinabukasan bumalik ako dito nang mas prepare. Na-bend ko na yon and na-remove ko na yung mudguard. Pinag-compare ko na rin yung sizes ng tatlo para may referral kayo, 60, 65, and 70. Ayan po, pagkakatabi sila. So standby lang kayo. Ito yung backup natin na 265/65 R18. Just in case na sumasaya pa rin yung gusto natin na 265/70 Around 1 R18. inch lang ang tinaas. So, dito before yung sumasayad, ang ginawa natin, tinupit natin yan. Tinupit natin to. DIY lang. No cutting is done, only bend lang. Binend lang natin ng plies nan. Wala ding pukpuk na nangyari. Binend lang talaga paloob. And tinanggal nga yung mudguard. Wala.
Maluwang. All goods na ang 265/70R18 natin mga kalisto. So ituloy na natin, ikabit ang 4 na gulong, i-balance natin lahat, and let's go! Update tayo mga kalisto. So nandito na tayo sa ating garahe. So pasensya na maulan, kakabit lang, madumi na. So yan, ayan siya mga kalisto. Itong likod walang problema, hindi ko na tinanggal itong mudguard na nito. Ito maluwang naman ang clearance dito sa likod, so no problem tayo. Kahit dito maluwang, no problem. Yung harap lang talaga, ito binili ko lang to sa Shopee, mura lang, to prevent lang yung mga talsik dito. Kasi tinry ko na rin na walang ganito, tumalsik, ang dami dito na iipon. Mahalaga din pala to. Hanggang dito talsik to. Ito yung picture, makikita nyo yan. Yan, sinundan ko lang din pati butas. Ito lang, maikli lang yung binili ko kasi mumurahin lang, testing lang sana, which is okay naman yung kinalabasan. Ito siya, nipis. Hindi ako car guy kaya hindi ko kabisado, hindi ko alam anong tawag dito, mud flap, mud guard or whatsoever. So ito yung, basta ito yung hulma, then bibili ka lang ng mga mumurahin ng gaya ng ganito oh. So yan, pakamura sa Shopee, around 200 lang ata. Then ihulma mo lang kung saan yung dati niyang butas, ayan. So malambot lang to, ayan oh. Ganyan mo lang siya. Yan. Kinat ko na yan ng ganyan, kinat ko ng cutter since malambot lang naman. Then binutas ko ng mainit na soldering iron. Butas. So sakto na yung mga tornilyo na. Ito lang di ko nagaya kasi ang haba. And pwede mo nang ibalik yung yung lock na flat na to. Pakilala ko lang sarili ko sa mga Triton owners. Probably hindi tayo kilala dahil ang mga vlog natin and topic natin is for dirt bikes. Mga dirt bike content po. Dirt bike content po ito. Hinaluan ko lang ng ganito. So kaya quick video lang tong mangyayari. Laging may nakasakay dyan ng mga dirt bike. Actually sa mga event na sinasalihan namin, hindi naman sementado yan. So no choice, yung 4x2 natin noon na sasakyan, laging nababalahaw, laging nai-stuck sa putik. Lalo na kung umulan, biglang umulan sa event. Yan, yung mga pang motocross, mga off-road, mga trail race yan. So yun, kaya nag-upgrade tayo ng 4x4 and as well yung gulong. Subscribe ka na dyan sa baba. Testing natin to sa trail. May sakay na motor sa likod, dadaan natin sa putik. Kung effective ba talaga itong Toyo tires na to, open country. So hindi yan yung pinakamura, marami pang mas mura. Yung Dunlop kasi parehas lang sa Toyo tire, which is supplier po namin sa mga dirt bike. Kaya ang laki po ng nakuha kong discount dyan. Kaya ginrab ko na yung opportunity and benefits as dealer ng Dunlop. So yun, part 2 na lang yung ititrail natin siya, itatry natin kung effective ba itong mga pinaglalagay natin, effective ba yung mga leaf, yung gulong, kumakapit ba, and yung mga mudguard, tingnan natin. So hindi naman kasi ako 4x4 or car guy na vlog. Medyo boring para sa akin. So try lang natin para meron man akong video about sa hindi motor. Let's go!